isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel na Diyos at siya'y tinawag na Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Nasiyahan ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sundin ang isang taong nangangalang Simon, na tinatawag din Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat." Pagkalipas ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Joppa. Verse 27, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makikhalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako pinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon ang nakalipas. Bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay. Biglang tumayo sa harap kong isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Joppa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat, kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao. At sa inyong kagandahan loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipapasabi ng Panginoon." Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Maaari na po tayong magsiupo para sa pakikinig ng salita natin, Panginoon. Praise the Lord. Supposed to be, ang aking po ibabahagi ay mula po sa Roma chapter 1, verse 18 up to the last verse. Pero I decided na ito muna ang aking ibahagi sa inyo. And then by next Sunday, ay yun naman po ang aking po ibabahagi. Kaya pakisabi sa iyo katabi, kita-kits ulit sa Sunday. So let me ask ang mga anak. Hindi naman po kailangan sumagot. No? Maaaring nyo sagutin ito sa inyong mga sarili na lamang, sa inyong isip. Ano sa palagay nyo, ang pinakamabuting maibibigay ng isang magulang sa kanyang anak? Ano ang pinakamabuting maibibigay ng magulang sa kanyang anak? And the same question sa mga magulang. Ano ang pinakamahina o mabuting maibibigay ninyo sa inyong anak? We just read ang Acts chapter 10. At ayahan niyo po mag-focus po tayo sa verse 33. And let me just read it again. "Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao, at salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon." Ang mensahe ito, ayan yung pong pamagatan ko po. Next slide please. Grand Family Reunion. Grand Family Reunion. Ang binasa po natin ay ang pangyayari kung saan the first Gentile, hindi isa, hindi dalawa, kundi family
No, the family of Cornelius, the first Gentile family na tumanggap ng kaligtasan. Sinasabi, naganap ito 10 years after, no, simula na ng Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. This is the very first time na merong hindi Hudyo na naligtas, na sumampalataya sa Panginoon. And if you read, no, kung paano nakarating ang gospel sa family ni Cornelius, at may read kanina, eh, maiisip talaga natin hindi basta-basta. No? Si Peter, no, ay pinakitaan ng Panginoon ng pangitain. Si Cornelius naman, no, ay binisita ng anghel ng Panginoon. And yes, I could say, no, na may katigasan ng ulo ang mga apostol. So imagine, no, na after 10 years, no, mula nang umakyat si Jesus sa langit, doon lamang, no, nakarating ang gospel sa mga hintil. But yes, of course, no, may time frame ang Lord. No, simula, sabi nga niya, no, sa Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Mula sa mga first to the Jews, then to the Gentiles. But yes, I would say, no, na talagang may katigasan ng ulo ng mga apostol, and yes, ng kapwa nilang mga Hudyo. Paano ko po nasabi yan? Sabi po sa verse 10, ng chapter 10, we read kanina, that we just read it again, verse 10 to 13, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain, si Peter. Ngunit habang naghihintay siyang may handang pagkain, nagkaroon siya ng pangitain. Nabuksan ng langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot at nakabiting sa paa sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng mga hayop, mga malakad, umagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Listen kung ano po naging response po ni Peter, verse 14. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kakain o hindi ako kumain ng anumang marumi. Imagine that, no? Tinawag ni Peter ang Diyos na Panginoon. Nagsabi ng kanyang Panginoon, nagsabi ng Panginoon, tumindig ka, magkatay ka, at kumain. Pero boldness na sinabi ni Peter, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi. Again, think about it, no? Si Lord ang nagsabi sa kanya, tumindig ka, magkatay ka, kumain ka, and Peter, objection, Your Honor. No? Hindi po ako kakain yan, Panginoon. Well, yes, kung ikukumpara natin po siya doon po sa iniimbestigahan sa Senado, na walang ibang sinabi kundi hindi ko po alam, Your Honor, eh, mas mabuti na yung sinabi ni Peter. Kung ikukumpara natin po siya, no, sa iniimbestigahan sa Senado, no, madalas ang sinasabi tugon ay nakalimutan ko na, oh, Your Honor, si Peter, objection, Your Honor, hindi po kakain ng tinuring na marumi. Again, sabi po niya sa verse 14, hindi ko magagawa iyan, Panginoon, kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi. And look at the response of the Lord, displaying po yung kanya pong talagang pagiging mapagpasensya, matiyaga. Salamat ang Lord ay patience. Can you say amen? Sabi po niya sa verse 15, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kagad na inakyat sa langit ang kumot na ito. No, hindi siya pinatay ni Lord right there and then, no? Kundi sa pasensya ng Panginoon, kanyang inulit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Sa chapter 11 naman, verses 1 to 3, just want you to see, no, kung gaano po katitigas ang ulo, no, ng mga apostol, ng mga kapwa Hudyo, at this time, these are believer already. Chapter 11, verses 1 to 3. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea. I'm reading chapter 11, ng Book of Acts.
Napalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga Hintil na tumanggap na rin ng salita ng Diyos. Kaya nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tingnan niyo po ang ginawa po ng kapwa niya ng mga Hudyo, and probably, no, hindi lang ito mga priest, hindi lang ito mga dating mga pariseo, kundi kasama na rin ng mga apostol, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga Hintil at nakisalo pa sa kanila? So they objected, no, yung ginawa ni Peter na pumunta sa pamilya ng isang Hintil para ibahagi ang Ebanghelyo. May katigasan ng ulo talaga ang Kristiyano. Hello. And yes, remember si Peter sa Galatians chapter 2, nakikisalamuha siya sa kapwa niya mga mananampalataya, pero mga Hintil, ibig sabihin hindi mga Hudyo, pero nung dumating yung grupo ni Santiago, sabi sa Galatians chapter 2, we withdraw. Kaya nagalit po doon, ni-review po siya ni Paul. Ano po maaaring natin matutunan po sa pangyayari ito? Yes, of course, one, si Lord ay talagang mapagpasensya. And so, to us, bilang mga mananampalataya, dapat din tayo maging mapagpasensya sa kapwa natin mananampalataya. Can you say amen? Especially, no, kung tayo po ay nakakaalam na, let's say, mas maalam na, mas marami na tayong alam, and I'm referring to sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, let us be more patient to those hindi pa nakakaalam ng mga bagay na nalalaman natin sa salita ng Panginoon. Now we have to be more patient, of course, no, in teaching them, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At sa mga di pa nakakaunawa naman, sabihin na natin hindi pa malawak ang pagkakaunawa sa salita ng Diyos, o sa kalooban ng Diyos, pakisabi sa iyong katabi, atin-atin kasi. Dalo-dalo din sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos, upang tayo'y matuto, no, upang lumawak ang ating pagkaalam ng salita ng Diyos. Remember, you and I ay alagad, disipulo ng Panginoon. Anong literal na meaning ng disciple? A learner, a pupil. So yun nga, yung pumunta si Pedro sa bahay ni Cornelius sa Caesarea at nagkita nga sila ni Cornelius. And here in our text sa verse 33, ito'y bahagi ng tugon, no, sagot ni Cornelius sa tanong ni Pedro sa verse 29. Nais ko, muling bahagi ng verse 29, nais kong malaman kung bakit ninyo ako pinasundo. So after 4 days, dumating si Pedro, kasama ang kapwa niya mga Hudyo, 6 sila, kasama yung 3 pinasugo ni Cornelius para puntahan si Pedro. After 4 days, dumating si Pedro, encountered Cornelius. Ang tanong ni Peter sa verse 29, huling bahagi, nais kong malaman kung bakit ninyo ako pinasundo. In verse 33, itong naging tugon ni Cornelius. Next slide, please. Verse 33. Yan. Pakibasa. Ready, read. Kaya tayo nagsususo ng ilang tao at sa iyo ganda ko ngayon ay narito kami lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinasasabi mo. Okay, from here, let me share 3 puntos. Una, the patron of the family reunion, o yung host, o yung nag-sponsor ng family reunion na ito. Again, sa verse 33, ang nagsugo sa 3 niyang katiwala para sundin si Pedro ay si Cornelius, o si Cornelio sa Tagalog. Sino po ba si Cornelio? Sa verse 1 and 2, again, in Acts chapter 10, sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Hindi po ito basta-basta ng Romano. Siya po ay isang sundalo, siya po ay isang opisyal. Siya ay isang debotong tao
Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Capital letter D, no? Implying ang sinasamba niyang Diyos ay ang Diyos ng Biblia, hindi Diyos-Diyosan. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. No? Wow, napakaganda, no, ng kanya pong, sabihin na natin, profile. Napakaganda po ng kanya pong kalagayan sa buhay. Hindi lamang siya, no, may estado na meron siyang title, no, na hindi lamang siya isang sundalo, kundi siya siyang kapitan. And yes, no, deboto sa Diyos, at hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong pamilya ay sumasamba sa Diyos. At hindi lamang siya sumasamba sa Diyos at kanyang buong pamilya, siya'y matulungin sa mga Hudyo. And yes, laging nananalangin. Wow! No, what an ideal believer itong si Cornelius. At marahil, no, yun talaga ang immediate impression natin. Wow, ang galing na nito ni Cornelius. Taas na ang kamay ko kay Cornelius bilang isang mananampalataya. So palagay ko, no, you may say, hindi na kailangan ng Pedro matigas sa ulo para pumunta kay Cornelius at ipangaral ano man ang pinapasabi ng Panginoon. Mamaya we will know kung anong pinapasabi ng Panginoon. Maaaring ganun ang isipin natin. At minsan, hindi nga ba ganun minsan ang iniisip ng tao? Mabuti naman akong tao. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Nananalangin din naman ako. Tumutulong din ako sa kapwa ko. Pero, is that enough? Yun na lang ba yun? Hanggang doon na lang ba? O wala naman akong inaatlasong tao. Sa mata ng mga tao, ako ay mabuti. Nire-respeto. I'm good. That's it. I don't need Peter. I don't need ng salita ng Diyos. Ganun nga po ba? Tuloy po natin ang basa sa verse 3. Minsan ng bandang alas 3, again, chapter 10, minsan ng bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag Cornelio. Again, maaaring impression natin, wow, talagang matindi itong taong ito. Binibisita na ng anghel ng Diyos. Very good na ito. Enough. Let's read. Tuloy natin sa verse 4. Tumingin siya at takot na nagtanong, si Cornelio, ano po iyon? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa may hirap. Let's pause. Again, may sinabi, o tamo, pastor, very good na ito. Coming from the angel of the Lord, sabi sa kanya, nalulugod ang Diyos sa kanyang ginawa. So, okay na. Enough. Okay na siya. Hindi niya na kailangan ng Peter na matigas sa ulo after 10 years pa bago pumunta sa mga Gentile para ibahagi ang salita ng Panginoon. Again, gaano karaming tao ang iisip ng ganitong kaisipan. Makadiyos naman ako, nananalangin naman ako, nagkakaawang gawa naman ako. So, no need. No need what? Dumalo sa mga gawain katulad nito. No need what? No, umattend sa mga Bible studies. Okay na nga ba? Yes, kinalugdan ng Lord ang ginawa ni Cornelio. But again, okay na nga ba yun? That's it. That's enough. Verse 5. Again, Acts chapter 10. Magsugo ka ngayon ng ilang tao. Angel of the Lord nagsasalita dito kay Cornelius. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Hopa o sa Jopa upang sunduin ng isang tao nagngangalang Simon na tinawag din Pedro. So this tells us, not enough, Cornelio. Yes, nalugod ang Diyos sa iyo, pero you have to hear this man. Dapat mong marinig ang taong ito. Dapat mong marinig ang salita ng Panginoon. Again, sa ating text, sa verse, yung pukusan nating text sa verse 33, letter A, kaya't agad nagsugo sa inyo, kaya't agad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao. At habang naghihintay, no, si Cornelio sa pagdating ni Peter, lumipas nga ang 4 na araw. Tingnan niyo po, ginawa po ni Cornelius sa verse 24. Verse 24,
Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea, sila Peter at yung 6 na Hudyo at yung 3 pinadala ni Cornelio. Doon, verse 24, last part, doon naghihintay na sa kanila si Cornelio. Sino pa kasama? Pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inandayahan. What a family reunion. Mamaya makita natin kung bakit grand family reunion. It was not because meron salo-salo kainan. For sure, meron. Pero what makes this family reunion grand? So again, looking back kay Cornelius, ang description niya, ang estado niya sa buhay, inalulugdan ng Lord ang kanyang ginagawa. Pero it was not enough. Kailangan niyang marinig ang mabuting balita. Kailangan niyang marinig ang salita ng Panginoon. And that's the second point. Pangalawang puntos, the purpose of the family reunion. Ano ang purpose? Para mapuntahan si Peter sa kanyang bahay at para ipunin niya ang kanyang pamilya, kamag-anakan, and yes, ilang mga kaibigan. It was not para magkaroon ng birthday party. It was not para magkaroon ng granding salo-salo. Again, for sure, meron po kainan na nangyari. But ano po pinaka-purpose? Again, sa ating text, verse 33, where we are focusing. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos. Ano po sabi? Upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. Let me read it again. Upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. So this was the purpose of the reunion, of the family reunion. Upang si Cornelius, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kamag-anakan, ang kanyang mga kaibigan ay makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. So verse 22. Verse 22, again, natin ito from Acts chapter 10. Sumagot ang mga lalaki. Kausap po ng 3 lalaking ito ay si Peter. Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. So that was the purpose of the family reunion. Parang siya at ang kanyang sambayan, ang kanyang pamilya ay makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ano po kaya ang pinapasabi ni Lord na dapat nilang marinig? Bago natin basahin po yan, let's read chapter 11 in the book of Acts. Sa chapter 11, si Peter po ang nagsasalita po rito. Verse 11, isinalaysay niya, Cornelio, sa amin, na nakakita siya ng anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. I'm reading verse 13, chapter 11. Verse 13, chapter 11. Isinalaysay niya, si Peter ang nagsasalita, ang kausap po niya ay ang kapwa niyang mga Hudyo na tinuligsa ang kanyang ginawang pagbisita sa hintil na pamilya ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Hopa o sa Jopa at pasundo mo si Simon na tinatawag ni Pedro. Verse 14, kung nakita niyo, can you read with me? Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Let me read it again, verse 14. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. So, teka, makadiyos
si Cornelius. Devoted siya sa Lord. Kinalulugdan siya ng maraming tao. Nagkakawang gawa siya. Nananalangin siya. Kinalugdan ng Lord ang lahat ng iyon. Pero sabi ng Lord, no, to the angel, papuntahin mo, magpadala ka ng 3 tao, Cornelius, kay Peter, para marinig mo ang dapat mong marinig upang ikaw ay maligtas. Okay, kahit iba-iba po yung version ninyo, I want you to read it loud again. Sa merong Bible, pakibasa ulit sabay-sabay in my count of sa verse 14. Ready? 1, 2, 3. Again and again, pag-uwingin nyo, basahin nyo ng paulit-ulit ang bagay na yan. Let me read it again. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. So to tell me, or to think, no, madalas yan ang naiisip talaga natin, misa sa ating sarili, misa sa kapwa natin, pag nakikita natin ang kanyang pagiging maka-Diyos, we think like, tama na yan, okay na yan, maka-Diyos na yan, no need na para makapakinig ng salita ng Diyos, no need na para merong preacher na pumunta at makinig ka. Dahil maka-Diyos ka naman na, marami ng taong natutuwa sa iyo. Hindi po. You and I still need. No, dapat nating marinig ang Ebanghelyo upang tayo magkaroon ng pananampalataya, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. It's very clear, absolutely needed, badly needed, necessarily needed na marinig natin ang Ebanghelyo. Can you say amen? Marami, marami tayo nakita mga tao, kahangahan natin sa kanilang kabutihan. Pagkakawang-gawa nila. Siguro minsan narinig nyo ninyo, sinabihan pa kayo, no, na mas mabait pa si ganito, si ganyan, hindi Kristiyano. But still, they have to know and believe the gospel. Before I go on, no, sa preaching of the gospel ni Peter, tingnan niyo po ang ginawa po ni Cornelius o ni Cornelio nang dumating si Peter nung magkaharap na yung dalawa. Verse 25 in Acts chapter 10. Verse 25 ng Acts chapter 10. Ano pong ginawa ni Cornelio? Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito. At ano ginawa? At sinamba. Wait a minute, kaping mainit. Mamaya na, Budeo. Magkakabit tayo mamaya alas 3. Di ba? Teka, wait. Maka-Diyos, debutante sa Diyos, nagkakawang gawa, nananalangin. Pero anong ginawa ni Cornelius nung dumating si Peter? Nagpatira pa at sinamba si Peter. See kung gaano kahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya say amen. Hindi naman po tayo na-born again. Pagka-born again natin, nalaman natin ang lahat ng kalooban, ng salita, mga utos ng Diyos. Pero, anong tugon ni Peter? Verse 26. Nung sinabi ni Pedro, tumayo kayo! Ako'y tao rin tulad ninyo. Kung yung ginawa ni Cornelius was just, no, to show respect kay Peter as apostle of the Lord, hindi niya re-rebuking si Cornelius. Pero ang ginawa niya ay pagsamba sa Diyos. Kaya sabi ni Pedro, tayo ka dyan, tao lang ako. Sabi sa iba tabi, ang Diyos lang ang sinasamba. Sige po, pakisabi. So again, it was not a gesture of paying respect kay Peter. Yung po yung pagsamba. Kaya po siya sinaway ni Peter. Anong lesson po matututunan natin po dito? Kasi hindi okay na mabuti ka lang. Hindi okay, no, baptismo ko na, okay na.
dapat talaga tayo ay kasama-samang nakikinig, nag-aaral ng salita ng Panginoon and growing in the knowledge of the Lord. Kaya siya yape, we have to. Ako po, nung ako po ay naging pastor, hindi po ako naging pastor kasi alam ko na lahat. Naiintindihan ko ng lahat. Kung kayo po ay nakikinig sa aking pangangaral, you can see, I hope you can see na I am growing. I mean, growing in understanding, in learning ng salita ng Diyos. Wala akong nabunagin na bumagsak lahat ng karunungan sa Kanya at sa Biblia. Kaya nga nung ginawa ng mga mananampalataya noon, araw-araw sila they devoted their life sa pakikinig sa pangangaral ng mga apostol. So, Cornelio was not enough. It was good, pinagdan ng Diyos, pero there's more. Dapat mong marinig ang Ebanghelyo. Again, walang na-convert o naging Christian, na-born again, na nalaman niya at naunawaan na agad-agad ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Ang kanyang panukala, ang kalooban, kaya nga po may pastor. At kami mga pastor naman, sa pag-aaral namin, patuloy kaming natututo. At kung ano yung natutunan namin, hindi naman ang binabahagi tinuturo namin sa inyo. Pakipaalalahanan ng iyong katabi, huwag school bukol. May mga Kristiyano, ang gagaling sa school, ang gagaling sa work. Pero pagdating sa salita ng Diyos, bok yan. Palakol. Going back po kay Cornelio, again, bago natin basahin po yung tinuro ni Peter na pinapasabi ng Diyos. Let me just read it again, verse 33. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos, muling bahagi, upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. Ito ispada. Inipon niya ang kanyang pamilya, kamag-anak, sinama pa niya kanyang mga kaibigan. For what? Upang makapakinig ng anumang pinapasabi ng Panginoon. Again, let me ask these questions, pero huwag na kayong sumagot, sa inyong isip na naman. Kapag mayroon bang Bible study sa inyong bahay, naroon ang inyong pamilya para makinig. Of course, kung may pasok ang inyong anak, sa school man yan, o sa work, excuse. Pero kung pinapalagay natin ang pag-Bible study para lang sa mga matatanda, and then yung mga nakayahanan natin sila magbulok sa kanilang mga kwarto, magsisiselfon na magsisiselfon, pag sabi sa iyo katabi, mali yan doon. Hindi yan tama. Look at Cornelius, hindi niya pinalagpas na hindi ito marinig ng kanyang pamilya. Paalala sa mga anak, kasi minsan reklamo ng magulang, pastor naman kasi tigas talaga ng ulo ng anak ko. I agree. Pero paalala ito sa mga anak, kaya ng Diyos pasunurin ng uwa. Kaya ng Diyos pasunurin ng kalapati. Kaya ng Diyos pagsambahin ng mga bato. Sa mga magulang naman, let us be intentional sa pagdalo at pagpapadalo sa ating mga anak sa gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos. I don't know, meron ako sinabihan isang pagkakataon nung ako'y po'y nag-exam. Pinigilan ko lang. Ako po'y maiyak-iyak nung nagsasapa ko. Dahil nung nagsasapa ko, the same experience, walang nanonood. And I observe, parang wala nang nakikinig. Pero I try to, maging ituloy lang itong pag-ahang ng pagtuturo.
really breaks my heart. When I try na magturo, nobody tries to listen. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Sino sa inyo pinanood ang ating midweek worship service? Huwag na magtaas ng kamay. Kung magdugo lang mga puso. I'm serious. You may say, Pastor, kayo rin kasi, mga anak nyo rin, hindi mo naman nakikinig. Well, kung ang inyong pong pagsunod sa Diyos ay base sa behavior ng aking mga anak, ay patay tayo lang. Hindi ko po sinasabi sa mga anak ko na umating kayo para sa kanino mang member o leader. Hindi sinasabi ko sa kanila para sa Diyos. Not even to myself. Not even to be as a father nila. Again, reminder sa mga anak, kaya ni Lord pasunurin ang uwak, ang ibon. Kaya ni Lord utusan ang mga bato na sumamba sa Kanya. Now, let me read yung pangangaral ni Peter. Sabi nga, ang pinapasabi ng Panginoon na magliligtas sa kanila. Beginning verse 36. Again, in Acts chapter 10. Verse 36 to 43. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos itna'y pangaral ni Juan ang tungkol sa bautismo. Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung papaano pinili siya ng Diyos at kung papaano pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinapatay nila, siya'y pinapako nila sa krus, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at hinayaang makita ng mga tao. Hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Kami ng mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. 42. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatuo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. I hope as you listen, that's the gospel. Can you say amen? Kailangan marinig ng tao ang gospel. Ay, masaya na yung anak ko. Ay, masaya na yung pamilya ko. No? At marami siyang achievement. Pero kung di pa niya pinapanalingan ng gospel, narinig niya pinapanalingan ng gospel, walang mabuting nangyari sa kanya. Narinig natin, makailang ulit binanggit ni Peter, alam ninyo, alam ninyo, alam ninyo. Verse 37, alam ninyo ang pangyayari na ganap. Verse 38, kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret. Alam din ninyo kung paano pinili siya ng Diyos. Verse 38, muling ba sa second part, alam din ninyo na saan man siya magpunta gumawa. Ang sinasabi ni Peter, hindi secret kumilos si Lord. Nakita ng mundo, nasaksihan ng marami ang kanyang ginawa. Ang pangangaral, ang paggawa ng maraming himala. Ang kanyang buhay, ang kanyang sakit, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, nasaksihan ng marami. Alam ninyo, nakita ninyo. But yes, just to know will not save anyone. Kailangan itong panabigan.
Again, sabi ng verse 43, siya tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na ang bawat sumasampalataya. Hindi lang nalala, kilala ko yung si Jesus eh. Pambihirang butiki sa Pilipinas, ang dami-daming religious na gawain that will remind us who Jesus is. Kilala ko yan. Pero tanong, sinampalatayanan nila ba? Ang ibahe. Because that's the only God's way to salvation. Yung buhay ni Jesus, nakita ng marami. In fact, no, sa one time, sa Time Magazine, I don't know, hindi ko na maalala kung anong taon, sa Time Magazine, may cover, ang cover ng Time Magazine, 100 most influential person in the world. Number 2 or number 3 si Jesus. So, ang mundo kinikilala na naniniwala na may Jesus. Pero ang tanong, sinasampalatayanan ba si Jesus ang pagliligtas ng Diyos? Again, verse 43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya, only those who will believe, only those who will have faith, ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sola fide, by faith alone, solos Christus, in Christ alone. Exclusive ang kaligtasan kay Jesus lamang. Kayo sa yamin? Naalala ko po yung Mumbai na nakasama namin nung kami nasa Malaysia. You know, we have many, many gods. Different religion. But we only have one God. And nung pumunta kami doon sa temple, may God kami sa Monday, may God kami sa Tuesday, may God kami sa Thursday. Dami, isa lang ang Diyos, tapos dami pa lang Diyos. Ang sabi sa iyo katabi, meron lang isang tagapagligtas. Si Jesus lang. Wala nang iba. Kahit marami kang pinuputuring, kinikilalang tagapagligtas, walang magliligtas, kundi si Jesus lang. And don't think, Lord, naniniwala naman ako sa iyo, paubaya mo na rin paniniwala ko sa iba. Yung sabi ng Bible, God is a jealous God. You shall have no other gods before me. Hindi sinabi ni Lord, dagdag mo ko. Ayaw. Kasi Oprah, ayaw ko ng Diyos ng Christianity. Diyos ng Christianity, makasarili. True love speaks truth. Kaya siya yamin. Kung ang Diyos ay pag-ibig, yun din sasabihin niya, you can choose who you want to be saved. Pero alam niya, katotohanan, isa lang para maligtas ang tao, mapawalang sala sa harapan ng aking Ama through believing in the Lord Jesus Christ. Then He will tell you the truth. Because He is love. Okay, napahaba na ako. Panguli, let me go to sa third point. The product of the family reunion or the result of the family reunion. Naligtas ang buong sambahayan ni Cornelius. And this what makes this reunion, this family reunion, a grand family reunion. Wow! Napakagandang kaganapan sa isang buong pamilya na sila ay naligtas. Verse 44, nagsasalita pa si Pedro na bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Again, sa lahat ng mga nakikinig. Napos po sila ng Holy Spirit. Verse 45, ang reading chapter 10 again, namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga hindi. Remember, nung araw ng Pentecostes, bumaba ang Holy Spirit, 120 of them. Pinempower sila ng Holy Spirit na magsalita sa iba't ibang wika. And now, nangyari naman, na we don't know kung ilan ang bilang nila, but for sure, higit sila 10, higit silang 20, marami sila. Dahil hindi lang pamilya, kamag-anakan, mga kaibigan ni Cornelius, and probably kahit yung mga tinulungan ni Cornelius ay naroon sa pagkakataong iyon, all of them ay napuspos ng Holy Spirit.
This was what? Grand opening ng gospel para sa mga hindi Hudyo. At ikaw at ako ay hindi na naabot ng gospel. Amen? Verse 46, narinig nila ang mga ito at nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, 48 at 47, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino makapagbabawal ng bautismuhan sila sa tubig? Tingnan niyo si Peter, i-realize, tulad din natin, tumanggap din sila. Ang kaligtasan ay regalo kami sa amin. Hindi natin ito na-earn. Tinanggap lang natin sa Diyos. So Peter realized, teka, mga Gentile din, tumanggap din. Kaya din natin. Kaya sabi niya sa verse 48, at inutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos siniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. What a grand family reunion. Question, how much you want this to happen sa iyong pamilya? How much you want this to happen in your own family? Kung ano ginagawa mo, that will tell kung how much you really want your family to be saved. Let me end. Now, I believe you don't have to miss this. Sinong nagpangyari nitong grand family reunion? It was not really Cornelius. It was God. It was God. Remember, nagpadala ang Lord ng anghel kay Cornelius. Remember, nagpadala ng pangitain si Lord kay Peter. And so, nangyari itong grand family reunion. It was God. So, ano dapat natin gawin bilang member ng pamilya? Whether you are a father, a mother, or anak, gaya ni Cornelius, let us devote ourselves to God. In prayer, ipakita natin sa ating gawa ang ating pananampalataya. And yes, iabot natin ang mabuting balita. Pastor, hindi ko kasi alam paano i-share. Hindi naman ako si Peter, hindi naman ako apostol. Pastor niyo ako, pwede ako. I used to hear this sa ilang kapatiran. Kasi pastor, baka busy kayo. Ganun naman ba tingin niyo sa akin na I will replace yung pagbahagi ng Ebanghelyo sa pamilya ninyo because of my busyness? Ganun na ba pagkakilala niyo? Bakit? Bigyan din ko lamang ito. Remember our team, the big one. And yes, araw-araw inaharap natin ito, ang kasalanan, ang sanhi ng pagkakasala. And yes, the only way parang makasalanan ng tao ay mapatawad, maligtas sa parusa ng Diyos, it's all through the Lord Jesus Christ. So they have to hear and believe the gospel. Nawa ay magpaligtas ka. Sino man sa ating po nasa kalagitnaan natin po, amen. Now you realize that your big one is saved. And you realize na magliligtas sa iyo sa the big one ay si Jesus. Believe Him, tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Tayo mo na lang. Lord, maraming salamat. Tunay nga, Lord, what a grand family reunion ang nangyari kay Cornelius. And yes, Lord, wala sa aming Panginoon, hindi na naisip ito na mangyari sa amin. Pamilya, Panginoon. We want, Lord, na mangyari yan. Grand reunion na ito
sa aming mga kanya-kanyang sambahayan, Panginoon. We want, Lord, na makita namin ang bawat miyembro ng aming pamilya ay sama-sama sumasamba, naglilingkod, nagtitiwala, sumasampalataya, sumusunod, at kinikilala ang tanging pangalan ay bigay sa silong ng langit sa sumagkaligtas ng tao, ang ibuntong na anak ni Jesus. Lord, may this grand family reunion, Panginoon, ay mangyari sa aming mga sambahayan. Ito'y mangyari, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon. And we ask you, O God, to forgive us sa mga pagkakataong, Lord, na nakapokus kami sa mga pansamantalang bagay. And may mga pagkakataong, Lord, na nakakalimutan namin, Panginoon, na the very important, Panginoon, na maaaring mangyari sa pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay. Kaya makapakinig ngayong Ebanghelyo ang maligtas. So thank you also, Lord, for reminding us, Panginoon, na kami mga talaga ninyo, kami ay mga ligtas na. But yes, Lord, you have called us to be your disciples, to be your learner. So you want us, O God, to grow in our knowledge in your word. Na ito po, hindi lamang, Panginoon, para lumawo ang aming pagkaalam, kundi upang kami malayo sa pagkakasala, sa pagkakali ito ang nabiguan. And yes, Lord, upang may mahagi namin ang iyong mabuting balita sa mga mahal namin sa buhay. Lord, muli salamat. And we really ask and pray. O kung Panginoon, when was the last time we cried for the salvation of our family? When was the last time we kneeled and prayed and cried? Ang aming sambahayan, Panginoon, ay maligtas. Lord, save our family, Lord. Save our loved ones, Panginoon. Lord, ipalanas niyo sa aming pamilya, sa aming mga kanya-kanyang sambahayan, Panginoon. Paglaranasan ni Cornelius, Panginoon. Lord, sinabi mo, Panginoon, kayo ang daan ng katotohanan ng buhay. It's not us, Lord. Kayo nagsabi, Panginoon, that unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. We cannot do that, Lord. Lord, bring your salvation to our families, to our loved ones, Panginoon. At katulad ni Cornelius, Panginoon, na naghintay ng 4 na araw sa pagdating ni Pedro, Panginoon, upang ipahayag ang iyong Ebanghelyo. At habang siya'y naghihintay, Panginoon, inihanda niya ang kanyang pamilya. Lord, grant us wisdom na we will wait sa pagdating ng kaligtasan, sa pagdating ng grand family reunion sa aming pamilya, Panginoon. Kung ano dapat namin gawin habang kami naghihintay kung pagpapahalalas mo ng pagdating ng iyong kaligtasan sa aming pamilya. Nagpayugat sa lahat ng mga tatay na narito, Panginoon. Lord, able us, Panginoon, to show our faith, Lord, sa mga loved ones namin. Able us, O God, to stand firm sa aming pananalig sa iyong kaligtasan. At mag-reflect, Lord, sa aming pananalita, sa aming gawa, sa aming kilos, Panginoon. Salamat po na marami. Kayo magpala, Panginoon, sa iyong salita. Sa
sa iyong kaluguran, sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray.